Magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. Narito naman po si EJ Morse. I'm back. Welcome to my small channel. At sana doon sa mga probinsyang tinamaan ng Bagyong Pipito, sana ay dumadaloy na ngayon ang tulong galing sa gobyerno at ng iba't ibang mga non-governmental organization. At sana ay sa lalong madaling panahon ay umayos ang inyong mga kalagayan dyan. At kami nananalangin na sana'y nasa maayos na kayong kalagayan, unti-unting nakakabangon. Nagdarasal kami na sana'y umayos na kayo dyan. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, gusto kong puntuhan yung tungkol sa reaction ni former President Digong Duterte diyan sa inilabas ni Sonny Trillanes na dokumento na nagsasabing merong bank account itong si Duterte at ang kanyang pamilya na naglalaman ng mahigit 2 billion. At ito daw ay regularly ay pinapasukan ng pondo galing sa isang drug lord. So yan po ang accusation ni former Senator Sonny Trillanes. So, mabigat na accusation yan. Sabi nga ni Digong Duterte, napakabigat na accusation yan. At sa aking punto naman, ano ba ang pinakamabilis at pinakamalinis na paraan para hiyain mo, para mapahiya si Sonny Trillanes diyan sa nilabas niyang bank account document. Kasi nagsalita si Sal Panelo, nag-usap daw sila ni President Duterte na dahil sa napakabigat ng akusasyon ni Sonny Trillanes, gusto niya raw mag-file ng libel case. Ang tanong, mga kababayan, ano nga ba ang pinakamabilis na paraan para pahiyain mo si Sonny Trillanes? Na mali ang kanyang nilabas na dokumento, walang katotohanan yon, at wala kang bank account na ganyan. Ano ang pinakamabilis na paraan para mapahiya mo si Sonny Trillanes? Yan ang tanong ko, mga kababayan. Ang libel case ba? Na ang libel case, ilang taon yan bago magkaroon ng resolution. Lalo na dito sa ating justice system na napakabagal. Baka abutin niya ng 3, 5 hanggang 6 na taon, hindi natin alam. Pero hindi yan nare-resolve sa loob ng 1 taon. So, in the meantime, mamamayagpag si Sonny Trillanes diyan sa kanyang accusation na ganyan kalaki ang pera mo, na hindi naman dapat dahil isa kang public servant. Imposible magkaroon ka ng ganyang kalaking kayamanan dahil sa bibig mo na nang galing na wala kang negosyo. Sabi mo nga, ang drama mo nga dyan sa Kongreso, nahihirapan ka kahit sa pamasahe mo papuntang Kongreso, kaya gusto mo tuloy-tuloy na yung hearing. Kahit na 10 araw na tuloy-tuloy para hindi ka pabalik-balik ng probinsya dahil ikaw, sabi mo, nabubuhay lang sa pensyon. So yun ang sinasabi mo. Kaya ang laking turnaround nito nung sabihin ni Sonny Trillanes na ang laki-laki ng pera mo sa bangko. Kaya nga ang tanong sa'yo, tanong sa mga kababayan, ano ho ba ang pinakamabilis na paraan para ipahiya mo si Sonny Trillanes na ang inaakusa sa'yo ay mali at kasinungalingan? Hindi ba ang pinakamabilis niyan? Bitbitin mo o makipagkita ka kay Sonny Trillanes doon sa bangkong sinasabi niya. Sa Julia Vargas, BPI yata yun. O, BPI, ang alam ko. Makipagkita ka. Kasama mo yung abogado mo. Kausapin mo yung pinakamataas na opisyal ng BPI.
makipag-meeting kayo doon sa bangko at humingi ka ng certification na ikaw ay walang bank account na ganyan dyan sa BPI. Walang bank account yung pamilya mo, mga anak mo, asawa mo. Yan siguradong sigurado. In a few hours, kayang-kayang gawin yan ng bangko. Dahil nga sa sinasabi mo na hindi totoo yan. Few hours lang yan. Baka minutes lang dahil presidente ka, dating presidente ka. Kayang ilabas yan in a few minutes. Paglabas ng certification na yan, na wala kang bank account, ihampas mo sa mukha ni Sunny Trillanes. Hindi ba yan ang pinakamabilis, mga kababayan? At hindi imposible yan. Yan ay ginagawa talaga. Ginagawa talaga yan. Simpleng-simple lang yan. Bakit idadaan mo sa libel case? Bakit sa libel case? Samantalang, ilang taon yan ang bibilangin bago magkaroon ng resolution? Hindi mo kayang harapin si Sunny Trillanes sa bangko? Hindi mo kayang harapin itong akusasyon sa'yo? Pati itong nag-aakusa sa'yo, magharap kayo sa bangko at humingi ka ng certification na hindi ito totoo? So anong ibig sabihin nun? O mga kababayan, kayo na humatol. Di ba? Dadaanin mo sa libel case. Napaka-lame na defense. Kasi, merong mabilis na paraan eh. Hindi yung paggagawa ng libel case, hindi yung pagpa-file ng libel case. Merong mabilis na paraan. Sabihin mo nang nasa hotel ka, pag nasa Manila ka, nag-hotel ka, papunta doon sa Julia Vargas. O kahit doon sa main office ng BPI. Sabihin mo na, medyo matraffic sa Metro Manila. Makarating ka ng 3 hours dahil sa traffic. O 2 hours na lang, wag naman sobrang 3 hours. 2 hours. Ang pag-prepare niya dahil isa kang dating presidente, actually pwede na itawag nga yan eh. Bago ka pa makarating doon, may certification na. Itatawag lang doon sa bangko. Tapos doon kayo magkita ni Sunny Trillanes sa bangko. Naka-prepare na yung certification mo. Na ikaw ay walang bank account doon sa BPI. Pwede mo nang sipain sa mukha si Trillanes. Pwede mong ihampas sa mukha ni Sunny Trillanes yung bank certificate na wala kang account doon. Eh bakit nadaanin mo sa libel? Ano ang doon? Ano ang makukuha mo? Ha? Delaying tactics? Para maglaro muna sa isip ng mga tao na parang totoo, parang hindi. Mukhang wala naman siguro, mukhang seryoso si Presidente Digong na nag-file ng kaso. Pero mga kababayan, imulat niyo ang mata niyo. Merong mabilis na paraan na walang kahirap-hirap. Wala kang ipa-file na kaso, wala kang aantayin na resolution na aabuti na ilang taon. Bank certificate lang, makipagkita ka kay Sunny Trillanes doon sa bangko. Yun lang mga kababayan. Ganoon lang kasimple. Bakit hindi magawa ni Digong Duterte? Bakit? Walang iniwang, parehong-pareho ng style ni VP Sara. Yung hindi niya pagsipot-sipot sa hearing sa Kongreso, pati sa Senado, hindi niya sinipot tungkol doon sa tinatanong sa kanya, doon sa mga nagastos niya doon sa budget ng Office ng Vice President, hindi niya masagot. At katakataka yung mga yung mga resibo doon. Pare-pareho yata yung penmanship, pare-pareho yung halos nagkakapare-pareho yung date. Meron pang pangalan na ginamit na Mary Grace Piatos na hanggang ngayon walang makitang ganyang pangalan. Tapos sasabihin niya politically motivated. Parehong-pareho kayo mag-ama ng style. Napaka-convenient sabihin politically motivated. Samantalang may mas mabisang paraan, mayroong mas malinis na paraan, mas kapani-paniwalang paraan para patunayan na maayos ang pag-handle mo ng pera.
Pumunta ka sa Kongreso, ipaliwanag mo isa-isa. Meron kang 7 empleyado na marunong nakakaalam niyan na pwedeng sumagot, hindi mo pinapupunta sa Kongreso. Anong ibig sabihin nun? Kasi kung totoo yan, kahit bali-baliktarin man ang mundo, kaya niyong sagutin saan ginamit yung pera. Ang problema, hindi niyo masasagot ng maayos, kaya ayaw niyong humarap sa hearing. Pagkatapos, sasabihin mo ngayon yan ay politically motivated. Oh my goodness. Ano ba namang klaseng katuwiran yan? Parehong-pareho kayong mag-ama. Nilalaro nyo lang yung public yung mind ng public. Pero yung mga marunong mag-isip, automatic yan, hindi naniniwala sa inyo sa mga ganyang katuwiran. Kinukumbinsin nyo lang yung masa na sumusuporta sa inyo. Yun lang yung mga diehard nyo naniniwala na wala kayong kasalanan. Yun ang nilalaro nyo. Yun ang nilalaro nyo. Yung mga isip ng masa na hindi naintindihan ng lahat ng ito. Pero kung tutuusin, simpleng-simple ito. Si Digong Duterte, inaakusahan na may bilyon-bilyong halaga ng pera na hindi naman dapat dahil isa siyang public servant. At lalong-lalo na, nanggaling daw sa drug lord yun, sabi ni Senator Trillanes, ang daling debunk niyan, puntahan niya sa bangko, dalhin niya, makipag-meet siya kay Senator Trillanes at humingi siya ng certification sa bangko na wala akong ganyang account. Tapos ang boxing, pahiya si Trillanes. Ganun kasimple. Etong si Sara Duterte, ganun din. Bitin mo yung mga 7 mong mga political appointee mo, dalhin mo sa Kongreso, kompleto ng papeles, ipaliwanag nyo lahat yung pinagkagastusan nyo, tapos, sa hindi politically motivated na dahilan. Wala na yan, sunog na yan, yung ganyang katuwiran. Hindi naintindihan kasi ng masa, kaya yan ang ginagamit nyo palagi. Importante sa inyo yung nabobola nyo yung masa. Pero sa mga taong nag-iisip, may mga nakapag-aral naman na maayos, katawa-tawa yung mga kinakatuwiran nyo. Sa totoo lang, nakakatawa yung mga pangangatuwiran nyo. Kaya mga kababayan, mamulat tayo. Simpleng-simple lang po ang ang kaso na yan. Kung wala silang kasalanan, ang daling harapin. Ang problema, nilalaro nila yung isip ninyo. Nilalaro ng mga Duterte yung isip ng masa na hindi masyado nakakapag-analyze ng ganitong klaseng problema, ganitong kaso. Pero simple lang po yan. Harapin lang nila personal, ipaliwanag nila sa Kongreso, paano namin ginastos ang pera. Eto ang mga dokumento. Ganun lang naman ang kailangan nila Tatanong sa inyo, may dokumento kayo i-present, itatanong, eto, tama ba tong mga dokumento na to? Eto, napinirmahan mo nga ba to? Ganyan. Yung kay President Duterte, ganun din. Mas simple yun. Ang certification, saglit lang gawin yun. Ang problema, hindi niya kayang harapin si Senator Trillanes sa bangko. Bakit? Yan ang sagutin niyo, mga kababayan. Yung mga lalong-lalo na, yung mga naniniwala pa kay Digong Duterte hanggang ngayon. Hindi po dapat ang isang presidente or naging mayor ay may bilyong halaga ng pera sa bangko. At lalong hindi dapat tumanggap ng pera galing sa drug lord gaya ng sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes. Hanggang dyan lang po muna mga kababayan. At para po doon sa mga bago lang dito sa channel ko, paki-subscribe naman po at paki-press na rin yung like button, yung notification bell para updated tayo sa mga issues na gagawin natin. And then, paki-share na rin sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.